Hi everyone! Ito po ang inyong favorite American colony traitor Indio na si Sasrogando Sasot. Mabilis lang ito mga friends, no? Kasi may nabalitaan ako, meron daw isang maritime expert from the University of the Philippines, ang ating pinakamagaling na university sa Pilipinas, ang nag-suggest na tigilan na daw natin ang pakikipag-trade sa China dahil marami naman daw tayong kaalyado na pwede tayong makipag-trade and basically, that's it. Anyway, hindi naman ako magko-comment dahil expert ako. Ako yung magko-comment dahil tambay lang naman po ako sa kanto at ito po ang aking natutunan sa aking pagtambay sa kanto. Okay, 1. Ang alam ko po, hindi ka pwedeng magkaroon ng malakas na military if your economy is doing bad or if your economy is not flourishing. Ganun po ang equation. Flourishing economy means stronger military. Okay. Number 2. Tama naman. Marami naman daw tayong friends na pwede tayong magbenta or kung pwede tayong mag-angkat ng kanilang produkto. Well, that is very, very true. Marami talagang pwedeng pag-angkatan ng produkto. Marami rin talagang markets na pwede tayong magbenta. Kaya, tama itong maritime expert ng UP. Tigilan na natin ang pakikipag-trade sa China dahil nga marami naman daw tayong pwedeng pakipag-tradean. Well, ayon sa akin natutunan sa kanto, ang mga negosyante po, kailangan po mataas ang kanilang profit margin upang sila po lalong lumago. At kung lumalago po ang mga negosyo, mas lalo po silang makaka-contribute sa ating ekonomiya at dahil dun po ay lalo pong lalakas ang ating ekonomiya and therefore lalakas po ang ating military. Ngayon, pag tinigilan po ang pag-aangkat ng produkto sa China, magkakaroon po ito ng epekto sa kanilang profit margin. At of course, mawawala rin po sila ng access sa pinakamalaking market po sa mundo ngayon. Baka naman po marami po tayong kaibigan na pwede po tayong bigyan ng access sa kanilang market or baka meron silang mga produktong mas mura na maangkat ng mga negosyante sa Pilipinas para po tumaas ang kanilang profit margin. Pero syempre, wala po silang pakialam sa profitability po ng mga businesses sa Pilipinas. Kaya let's go! Tigilan po natin ang pakikipag-trade sa China at pwede naman po tayong umasa sa bansang Amerika para po i-modernize ang ating military. That's funny. Kasi 1951 pa po nangako ang Amerika na i-modernize ang ating military. At bilang paalala po sa mga natutulog, 2023 na po. Karamihan po ng mga pinanganak noong 1951 siguro ay patay na. At namatay sila na hindi man lang nakitang modernize ang ating military. Yun lang po. Thank you! Hello everyone! Ito na naman po ang inyong favorite American colony traitor Indio, si Sasrogando Sasot. Isa na naman pong issue ang ating bibigyan ng komento, pero isang disclaimer lamang po, hindi po ako expert kundi isa lamang tambay sa kanto. Ang ating pong sasagutin ay ang mga magigiting na sinabi ni Senator J.V. Ejercito, the good one. Maganda po ang sinabi ni Senator J.V. Ejercito. Sabi po niya ay malinaw po sa ating saligang batas na ipaglaban ang ating sovereignty at territorial integrity. Bongga! So bilang isa pong tambay sa kanto, ang pagkakaalam ko po ay hindi lamang China ang ating kalaban sa territorial disputes na yan. Pati po ang Taiwan Republic of China, Vietnam at Malaysia. Ako po ay sumasang-ayon kay Senator J.V. Ejercito na huwag maging makapili. Huwag maging makapili, mga kababayan. Kung hindi ka makapili, dapat kalabanin mo rin ang Malaysia na meron tayong territorial dispute sa Sabah. Hindi pa meron din tayong sovereignty at territorial claim sa Sabah. Hindi ba naaayon sa saligang batas na dapat nating ipaglaban ang Sabah laban sa Malaysia? Oh, nakalimutan ko, no? Bilang isang tambay sa kanto, alam ko rin na merong 5 military bases ang Malaysia sa West Philippine Sea. Bakit hindi rin natin kalabanin ang Malaysia?
Hindi lang Malaysia ang may military outposts sa West Philippine Sea. Ang Vietnam din, meron nga silang 20 occupied na features sa West Philippine Sea at ito ay militarized. Pati rin ang Taiwan, may military base sa West Philippine Sea. At hindi ba sa pananaw ng ating bansa, ang lahat ng ito ay nangagaw ng ating teritoryo. Kung gayon, para hindi maging makapili, dapat hindi kapipili ng isa lamang kakalabanin. Yun lang po at kayo nang magdesisyon kung sino ang inyong papaniwalaan. Who makes sense? Ang expert o ang tambay sa kanto? Salamat.